Partner! Eto na! Nagpaparamdam na naman! Ang ating Mahiwagang Burnay! Gaano ba kasakit para sa isang magulang ang makita ang kanyang anak na pinahihirapan ng isang malalang karamdaman? Isang araw ay napansin ng mag-asawang Feliz at JJ ang mga rashes sa binti ng 6 na buwang gulang nilang anak na si Katie. Sa umpisa ay inakala nila na allergic reaction lamang ito ng bata dahil sa kagat ng lamok. Subalit makalipas ang ilang taon, ay kumalat na sa buong katawan ng bata ang mga nagsusugat-sugat na pantal. Nang magpa-check up, ay sinabi ng doktor na may tuberculosis ang bata. Agad na isinailalim si Katie sa mahabang gamutan. Subalit sa paglipas ng 3 buwan, ay lalo lang lumala ang kondisyon ng bata. Bukod sa mga sugat, ay inatake na si Katie ng malubhang pananakit ng tiyan, dulot ng namamagang spleen at liver. Dinala na mag-asawa ang kanilang anak sa mga premyadong ospital sa Maynila. Umabot sa 33 mga doktor ang tumingin sa bata. Matapos ang samut-saring laboratory tests, ay wala pa ring naging malinaw na diagnosis patungkol sa tunay na karamdaman ni Katie. Dahil dito, minabuti na mag-asawa na dalhin na sa Singapore si Katie para doon ipasuri. Sumailalim ang bata sa panibagong series of tests. At sa 10 araw ng pananatili nila sa ospital, doon na nalaman ng mag-asawa ang tunay na sakit ng bata. Ayon sa mga doktor ng National University Hospital sa Singapore, si Katie ay mayroong juvenile myelomonocytic leukemia o JMML, isang di pangkaraniwang uri ng cancer sa dugo. Ayon sa statistika, bibihira lamang ang nagkakaroon ng ganitong klaseng karamdaman. Sa bilang ng mga batang may leukemia sa buong mundo, 1% lamang ang naitatalang merong JMML. Halos madurog ang puso ng mag-asawa matapos matanggap ang masamang balita. Hindi nila maiwasang magtanong sa Diyos kung bakit kailangan sa kanila pa mangyari ang pagsubok na ito. Sa kabila nito ay hindi pa rin nawala ng pag-asa sina Feliz at JJ. Naniniwala sila na sa tulong ng panalangin ay malalagpasan nila ang trahedya. Naniniwala din sila na isa itong malaking oportunidad para masaksihan ang kapangyarihan ng Diyos sa kanilang buhay. Kaya sa halip na manlumo, ay itinuloy lamang nina Feliz at JJ ang kanilang laban. Sumailalim ang kanilang anak sa ilang serye ng chemotherapy. Dito na nagsimula ang maselang pakikipagbuno ni Katie sa sakit na cancer. Unti-unti na siyang nanamlay at nawala ng ganang kumain. Ininda din ng murang katawan ni Katie ang sakit ng mayat-mayang pagtusok ng karayom para sa swero, pagsasali ng dugo at iba pang medical procedures. Sa kabila nito ay nanatiling positibo ang mga magulang ni Katie. Naging inspirasyon ang katapangan at tibay ng loob na ipinakikita ng bata. Sa gitna ng paghihirap ay hindi ipinagkait ni Katie ang kanyang matamis na mga ngiti. Sa halip na magmukmok sa kwarto, ay pinipilit niyang bumangon para maglibang sa pamamagitan ng pagguhit at pagpipinta. Higit sa lahat, pinukukunan din ni Katie ng lakas
ang natatanging sandata na itinuro sa kanya ng kanyang mga magulang. Ang taimtim na pananalangin. Dear Jesus, sana po ay maalis na yung mga wire sa katawan ko para makauwi na po ako. Dalangin ni Katie. Hindi nag-iisa si Katie sa pananalangin. Nang gumawa ang ina ni Katie ng isang Facebook page patungkol sa pinagdaraanan ng anak, ay marami ang humanga at nagpaabot ng suporta. Marami ang nagdasal at nagbigay ng simpatya para sa dagliang paggaling ng bata. Nang mag-viral sa internet ang istorya ng katapangan ni Katie, ay lalo pang dumami ang gustong tumulong sa kanya. Ilang fundraising events ang isinagawa ng mga local artists at iba pang taga-suporta para sa tuloy-tuloy na pagpapagamot nito. Isang bone marrow transplant ang inaasahang magpapagaling kay Katie. Subalit bago pa man ito maisagawa, ay tuluyan nang bumigay ang katawan ng bata. March 31, 2016. Ho! Sige, mag-ano ka muna dyan, mag-push up ka muna dyan, partner. Hey. Kundi ka lang Alam mo, dapat may partner, video eh. Kundi ka lang patanga-tanga magbasa, pinabasa ko na to sa'yo. March 31, 2016. Binawian ng buhay si Katie sa edad na 3 taong gulang. Dear pa, tubig. Ayaw dapat isang best tank na tubig kay Nicole, tapos lagyan mo ng hose. Ano po, nasa desk. Tapos ipasak mo sa tiyan niya. Para diretso na. Sa mga huling sandali ni Katie ay nagawa nitong ngumiti. Shucks, page 3 pa lang, partner. 4 pages to. Parang di ko na kaya. Sige lang, papakinggan namin to. Game. Kayanin mo. Thank you po. Sa mga huling sandali ni Katie ay nagawa nitong ngumiti at magpalitrato sa kanyang ina. Pakikuha po nung kumot. Yan. Pamahid ng luha ni Nicole yan. Uminom lang ng tubig, teka. Sa mga huling sandali ni Katie ay nagawa nitong ngumiti at magpalitrato sa kanyang ina. Ito ang nagsilbing hudyat ng kanyang nalalapit na pamamaalam. Sa isang Facebook post ay ibinahagi ni Feliz ang kanyang huling mensahe para sa pinakamamahal na si Katie. Masahe kailangan po ni Nicole yan. Lalaki. Masahihin ang likod ni Nicole. I love you, Jesus, but Jesus loves you more. Of everyone in this room, Jesus is the one who most wants you healed. More than mommy. It's okay. You can run to Jesus and stay with Him. I love you so much and we will see each other soon. Prepare things and enjoy heaven. Laugh, jump, play, sing, and dance. It's okay. Just run to Jesus and stay with Him. Kasi naman, ba't ko pa ito pinili? Yeah, konti na lang. Matapos nito ay binuhat at niyakap ni Feliz si Katie. Habang yakap-yakap ang anak ay 2 beses pang humabol ng paghinga ang bata bago tuluyang idineklara ng mga doktor ang kanyang kamatayan. Inalis ng mga doktor ang mga aparatong nakakabit sa katawan ng bata. Matapos nito, si JJ naman ang sumunod na bumuhat sa katawan ng anak sa loob ng 30 minuto. Nang ibalik na nila ang katawan ni Katie sa kama, ay doon na nila sinimula ng pagharap sa isang masakit na katotohanan. Ang katotohanan kailangan na nilang isuko sa Diyos ang hiram na buhay ng kanilang pinakamamahal na anak. Lumipad na mag-asawa pabalik ng Pilipinas, bit-bit ang bangkay ng kanilang anak.
Bumalik sila hindi para magluksa, kundi para ipagdiwang ang naging buhay ng kahangahangang bata. April 3, 2016 nang inihatid sa uling hantungan ang mga labi ni Katie. Masakit man ang pagkawala ng anak, naniniwala ang mag-asawang Feliz at JJ na ngayon ay nasa mabuting kamay na si Katie at malaya na sa anumang uri ng paghihirap. Nagpapasalamat sila na kahit sa maliit na paraan ay naging inspirasyon para sa marami ang naging karanasan ng kanilang munting anghel. Simula ngayon sa tuwing makakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, alalahanin po natin na may isang bata na nakayanang ngumiti sa gitna ng pighati. Kung kinaya niyang lumaban, anong rason natin para tayo ay panghinaan? Ang kwentong ito ay hango sa tunay na karanasan ni Caitlin Lucas, aka Courageous Katie. Ang detalye ng istorya ng kanyang katapangan ay mababasa sa Courageous Katie Facebook page na pinamamahalaan ng kanyang mga magulang na sina JJ at Feliz Lucas. Actually, it's everybody's fear. It's everyone's fear, yung tinatawag natin fear of death. Yun yung mahirap harapin talaga sa buhay ng tao, di ba? Pero ganun talaga. Para tayong halaman tumutubo, nalalanta. Ganun naman ang buhay ng tao, and yun yung mahirap tanggapin doon, yung katotohanan na darating talaga sa buhay natin mga tao, mga kaibigan, na kung hindi tayo yung mawawala, yung mga mahal natin sa buhay ang mawawala. Yun ang mahirap tanggapin doon. Diba? Minsan questionin mo, bakit kailangan mangyari sa akin to? Diba? Lalong-lalo na ito, mas lalong mahirap intindihin kasi bata eh. Correct. Diba? Kumbaga, hindi mo muna hinayaan, questionin mo si Lord, Lord, bakit hindi mo muna hinayaang i-enjoy muna yung buhay namin at buhay niya na magkakasama kami? Bakit ang aga-aga kinuha nyo kaagad? Ako lagi akong walang masabi kapag ka-death, especially if it's a death of a child. So, wala akong masabi. Ako naman, this story has reached thousands, siguro millions. Very recent lang talaga siya eh. In fact, matagal ko yung pag-iisipan kung gusto kong i-share, kung gusto kong gawing burnay yung story niya. Pero kasi kumalat naman talaga yung story niya talaga sa Facebook. Nung una kong nabalitaan yung tungkol kay Katie, ang sakit-sakit sa kalooban partner kasi yung mga videos, kasi kaedad niya si Princess eh. Yung mga videos, yung nagawa siya ng car, tapos ang cute, no? Oo, ang sakit sa puso talaga, promise. As in talaga. Ang hirap sabihin yun eh. Ang hirap sabihin sa parents or to someone na namatayan na na there is a reason. Kasi, 'di ba? Parang paano mo sasabihin yun, 'di ba? Parang I guess pag mga ganitong klase mga eksena, wag ka na mag-advise kasi they don't need that. I think only if they need the advice, they'll ask for it eh. Correct. But if not, don't tell them it's okay. Don't tell them that there's a reason, Maybe you just have to listen to them or maybe you just have to hug them. Yun lang. Kasi kapag ka nagbigay ka pa, minsan may mapapasama ka eh. Kasi kahit anong sabihin mo, it's not okay. Meron akong kaibigan na namatayan ng anak at lagi niya sinasabi, kahit anong sabihin mo sa akin, it is not okay and it will never be okay. Yun. So, I guess ang gusto ko lang makita na lang na angulo dito is kaya nga Courageous Katie is matapang yung bata. Doon sa kanyang storya, 'di ba? Parang habang may sakit siya partner, may mga pictures talaga siya na nagdo-drawing siya, nagpipinta siya, ganyan. So, yun yung maganda yung yung sinabi ng Burnay dun sa dulo na parang sa tuwing makakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, alalahanin po natin na may isang bata na nakayanang ngumiti sa gitna ng pighati. Ikaw, problema mo lang hindi ka tinex ng crush mo. Di ba kung makapagwala ka naman dyan? Kung makapagwala ka naman na parang hindi ka na makakapag-aral, na parang akala mo, wala ka ng kinabukasan, wagas. Akala mo katapusan na ng mundo. Isipin mo na lang yung pain that the parents of Katie had to go through. Tama naman si Katie is now, imagine ko siya partner nasa dulo siya nasa tuktok siya ng rainbow, tas pa-slide na siya ngayon pababa. Naglalaro siya doon. Gano'n na siya ngayon, tas binubuhat siya may mga dancing with the cherubim at mga angels in heaven, tapos siya yung siya yung nililifting, ganyan.
Ang Masaya na siya masaya na siya. sa paraiso. Lagi naman sa death, mga kabisyo, ang pinaka mahirap talaga is for the people na naiwan. Kasi yung nasa paraiso, hindi na niya alam yun eh. Wala na siyang walang stress definition. doon. Oo, wala na siyang definition ng pain. Hindi niya na alam yung masaya na siya sa paraiso. Kaya nga 'di ba, sabi ng isa nating kaibigang pare, ang death daw is sineselebrate. Kasi daw, ang death daw ay wala ng problema. Ang pinakamasakit talaga, yung mga naiiwan. So, Kasi tayo yung may nararamdaman. Tayo oo, pa yung may tayo nararamdaman. tayo pa yung merong nararamdaman na pain. Correct. Uulitin lang po namin, again, sa kwento ng Mahiwagang Burnay, sa tuwing makakaranas tayo ng pagsubok sa buhay, alalahanin natin na may isang bata na nakayanang ngumiti sa gitna ng Correcto. pigati. Well, life in general, mga kaibigan, ganun lang, kailangan patuloy lang lumaban sa buhay, no? And kapag binibigyan tayo ng ganitong klase ng problema, magano mabigat, sinusubok lamang po yung faith natin. It's all about trusting God. 'Di ba? Na talagang minsan kailangan nating tanggapin yung katotohanan kahit hindi natin naiintindihan ang kanyang mga plano. Minsan, 'di ba? Sabi nga ni Christine Del Rosario at Nicole Yala, tama ka dyan. It is not okay and it will never be okay. Just a hug will do for someone who's undergoing pain. Hanggat hindi niya hinihingi yung advice mo, huwag mong bigay. Tama. Do not give an advice until solicited. Unless it's solicited. Mhm. Hey. Life, ganun talaga mga Oh kaibigan. life. Ayan. Hey nako, nakakalurkay talaga Mahiwagang Burnay. Mga kwento po ng Mahiwagang Burnay ay mababasa nyo po sa aming Facebook fan page. I-search nyo lang po, Tambalan! Like, share ng share mga kabisyo para marami rin na ma-inspire sa kwento ni Mahiwagang Burnay. At maraming salamat mga kabisyo sa pagtutok sa amin. Stay strong, smile. It's a beautiful day mga kabisyo. Enjoy the rest of your Thursday. Hanggang alas 12 po tayo magkakabanding-bandingan dito sa Metro Manila. Maraming salamat sa inyo mga kabisyo For making Love Radio #1 for 14 consecutive years. Dahil sa inyo mga kabisyo, ang tambalan, walang kalaban, #1 pa more. Ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yon! Yon! Yon!